ang malawak na kabuluhan ng showbiz sa modernong panahon, media nostalgia at ang kapangyarihan ng kilalang personalidad. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa bawat henerasyon may sariling anyo ng entertainment na humuhubog sa kultura, emosyon at pananaw ng mga tao. Sa Pilipinas, isa sa pinakamatibay na bahagi ng kulturang popular ay ang showbiz. Mula sa telebisyon, pelikula, radyo hanggang sa social media, ang mga artista ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Hindi lamang sila mga tagapagtanghal, sila ay nagiging simbolo ng emosyon, inspirasyon at minsan ay representasyon ng karanasan ng ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, ang showbiz ay hindi lamang industriya, ito ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng lipunan. Sa ganitong konteksto, mahalagang pag-usapan kung paano nagbabago ang papel ng mga artista at ng media sa makabagong panahon at kung bakit patuloy na buhay ang interes ng publiko sa kanila. Noong nakaraang mga dekada, ang showbiz ay pangunahing nakatuon sa traditional media. Ang artista ay nakikita lamang sa telebisyon, pelikula at mga magazine. Ang impormasyon tungkol sa kanilang buhay ay limitado, dumadaan sa filter ng media at organisasyon. Sa modernong lipunan, ang mga artista ay hindi lamang entertainer. Sila ay nagiging cultural symbols na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng buhay, tagumpay, pagsusumika, pag-asa at pagbabago. Ang kanilang mga kwento kahit sa pelikula o totoong buhay ay nagiging inspirasyon ng maraming tao. Dahil dito, ang showbiz ay naging higit pa sa industriya at aliwan na naging bahagi ng social media sa iba't ibang bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na buhay ang showbiz at culture ng mga taong may likas na tendensiya na balikan ang nakaraan, lalo na ang mga bagay-bagay. Sa bandar ng showbiz, hindi lamang entertainment ang inaasahan sa mga artista. Marami din sa kanila ang aktibong nakikilahok sa gawaing pangkomunidad, social causes. Ang celebrity philanthropy ay naging mahalagang bahagi ng public image. Kapag isang artista ay sumusuporta sa mga charity activities, nagiging inspirasyon ito sa publiko. Pero iba sina Katrina Halili at sina Crystal Lawrence. Dahil si Katrina Halili, inaabangan sila at hinahangaan ng lahat, hindi dahil sa kanilang popularidad at hindi dahil sa kanilang mga ipinapakita at pagtutulong sa ibang tao. Hindi naman nila lantarang ginagawa o ipinapakita yon. Ang dahilan talaga kung bakit hinahangaan sila ng marami ay dahil sa pag-iibigang meron sila, isang pag-ibig na genuine, isang pag-ibig na puno ng suporta, isang pag-ibig na puno ng pagpapatawad, pagmamahal at pag-asa. Hahangaan mo talaga kung paano binigyan niya ng second chance na maging close ulit ang ama ng kanyang anak. Alam mo naman diba na hindi lahat ng mag-ex ay nagiging magkaibigan, pero sila parang higit mga diba sa pagkakaibigan ang ating nakikita. At kung paanong alagaan ni Katrina Halili si Crystal Lawrence kahit na naghiwalay na sila at naging magkaibigan na lamang. Makikita mo kung paano niya pahalagahan at alagaan ang singer. At gayon din si Crystal Lawrence, makikita mo kung gaano niya pinapahalagahan at kung gaano siya bumabawi sa kanyang pamilya. Lahat ay ginagawa niya. Hindi man siya at nagkulang man siya noong mga nakaraan ay ngayon ay kanyang pinupunan. Makikita mo kung paano niya pangangalagaan, protektahan hindi lang si Katrina Halili kundi pati ng kanilang anak, at kung paano nire-respeto ni Crystal Lawrence si Katrina. Makikita mo, ang co-parenting ay hindi na kailangan na pati ang ina ay aalagaan mo, dahil ibig sabihin nun, kapag co-parenting na diba, ay wala na kayong pakialam sa isa't isa at focus niyo na lang ay ang inyong anak. Pero bakit ganoon ang nangyayari? Bakit pati ang ina ang kanyang pinapanghalagahan, iniingatan at pinoprotektahan? Makikita natin kung gaano sila ka-close sa isa't isa, kung gaano nila minamahal ito, at makikita mo talaga kung paano nila pinapalagahan. Makikita mo kung paanong mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Wala mang aminan na nangyayari, pero makikita mo sa kanilang mga mata, sa kanilang mga galaw, at sa kanilang mga salita na meron pang spark at lalo na ang kanilang karesma na sumasabog talaga. Hindi man nila aminin pero talagang mafe-feel mo na at makikita mo na bilang fans at bilang mga supporters nila na meron talagang something. Hindi lang nila inaamin. At kung totoo man na magkakabalikan o nagkabalikan na silang dalawa, ito ay magiging isang magandang balita dahil hindi lang mabibigyan nila ng buong pamilya si Katie, kundi mabubuo din ang kanilang pagmamahalang minsan nang nasawi at minsan nang nawala, at ngayon nga ay natagpuan na naman nila sa isa't isa.
Parang ganito talaga, nadidisappoint ka sa pag-ibig. Subalit ang taong nanakit sa iyo at naging dahilan ng sakit at disappointment na iyon ay magiging dahilan rin ng iyong paggaling, ng iyong healing at pagbalik ng iyong pagmamahal.